So gaano ba kaikli ang buhay? So ganito, i-explain ko sa inyo, no? Naalala nyo ba yung mga panahon noong unang panahon? Sa panahon nilang Abraham, sa panahon nilang Moises, naalala nyo yun? Maraming mga tao no, noon na nabubuhay, pero tignan mo, may nabubuhay ba kahit isa sa kanila? Yung iba na mga tao no, na nilalaglag ng Panginoon dahil nga sa pagsuway no, sa kalooban ng Diyos, na sumusuway sila no, at pinatay sila ng Panginoon. Tignan mo kung saan na sila ngayon. Walang tao na sumuway sa Panginoon na makakapasok sa kanyang kaharian. Isipin mo mula noong unang panahon sa panahon ni Moises hanggang ngayon sa panahon ngayon na 2025 na, ilang years mula noon hanggang ngayon, kung ang mga tao na yun ay bumabagsak sa impyerno hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, abot hanggang ngayon yung pagsisisi nila. Araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, every seconds, hihingi ng tawad, pagsisisi hanggang ngayon. Pero pinagbigyan ba sila ng Panginoon? Isipin mo, maraming mga tao na sinayang yung buhay nila ngayon, nakipagpatayan, gumawa ng kasamaan, at namatay. Tingin nyo ba? No, tingin nyo ba na ang buhay ng tao ay ito lamang sa mundong ito? Ito ang buhay ng tao, ang pinakasimula sa atin. Ang katawang ito, mamamatay, pero yung kaluluwa, hahatulan ng Diyos. Yun yung ikaw, yung tunay na ikaw at ikaw. Darating yung araw. Kaya mag-isip-isip po tayo bago tayo humakbang. Wag niyong sasayangin ang buhay niyo. Kasi maraming mga tao na biglang kinuha ng Diyos na hindi pa handa. Marami ding mga tao na biglang kinuha ng Diyos na handa na rin. At marami ding mga tao na ngayon handang-handa na sa pagbalik ng ating Panginoon para sa kanila, pero hindi pa sila kinuha. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Pero meron din namang mga tao na hindi pa ready, na biglang kinuha. Paano na yon? Anong mangyayari sa taong yun? Hindi ka pa ready, tapos bigla kang kinuha. Anong mangyayari sa iyo? Saan ka patungo? Isipin mo ilang taon mula noon hanggang ngayon. Ganyan kaikli ang buhay. Kung isipin mo, sa buhay nila, halimbawa lang, abutin sila ng 1,000 years. Ilang years na ba lumipas mula noon hanggang ngayon? Napakaikli lang. Nalimutan mo na yun. Yung mga lupa na pinag-aawayan nila noon, pinagpapatayan nila noon, sino na magmayari na ngayon? Mga fast food, mga hotel, mga negosyante, wala na. So, yung mga bagay na pinag-awayan nila doon sa mga walang kabuluhan, nagiging walang kwenta. Yung lahat ng pinagpatayan nila doon, noong ngayon, wala nang kwenta yun. Walang kwenta yan. Kasi itong mundong ito, hindi ito magiging atin. Hindi ito atin. Temporary tayo dito. Dayo lamang tayo dito. Huwag na huwag nyo sasayangin yung buhay nyo sa walang kabuluhan. Sandali lang tayo dito. Kaya nga bumaba ang ating Panginoon sa sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi noong unang panahon, yung makakapasok lamang sa kaharian ng Diyos, yung mga tao lamang ng mga Hudyo. Pero bumaba si Kristo. Nagkaroon tayo ng daan. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa ating mga Hintil. Maraming mga tao na sinasabi rin na hindi kami naniniwala kay Kristo. Hindi ka naniniwala ngayon, pero ang sinasabi din sa Biblia, pagdating ng araw, lahat ng dila at lahat ng tuhod, luluhod at lahat ng dila, magkukonfess na Jesus Christ is the Lord. Yan ang mangyayari. Ngayon, proud ka. Walang Panginoon, wala. Sabihin natin, pagdating ng araw. Kaya nga, sinusubukan yung tao, yung paniniwala at pananalig. Sinusubukan yan. Paano ka maniniwala kung ang isang bagay na kita mo na, kitang-kita mo na, wala, hindi matatawag yun na pananalig o pananampalataya. Kaya nga tayo mananampalataya sa isang bagay o sa isang Panginoon na hindi natin nakikita. Pero naniniwala tayo na He is exist. Na meron siya, andyan siya. Ganyan ang buhay natin. Huwag niyong sayangin. Kasi sa isang tao lamang na unbeliever, maaari yan na maka-influence, maka-brainwash iba.
Kaya kung maaari, kung ang isang tao na hindi naniniwala sa Panginoon, lumayo kayo dyan. Kasi bawat patak ng tuyo, isang patak na tuyo, doon sa isang baso ng tubig, kayang bababago ang kulay ng tubig. Ganyan. So, ang dapat mong gawin is remove yun, ipalayo mo yun, lumayo kayo dyan sa isang tao na unbeliever para matutunan niya or maiisip niya na mahirap pala na mamumuhay na mag-isa. Kung sa ganon, yung tao na yan makapag-isip at lalapit sa Panginoon, pero ang kamali natin ay sinasabayan pa natin, nabibrainwash pa tayo. So, ganon ang mangyayari. Alam naman natin kung ganon. So kung ikaw patuloy ka mag-disobey sa Panginoon, mag-disobedient sa Panginoon, mag-disobey o disobey sa Panginoon, mga ganitong bagay, ano mangyayari sa iyo pagdating ng panahon? Sa oras na ang kalooban ng Panginoon ay siyang masusunod na, ano mangyayari sa mga tao na hindi sumasampalataya sa Diyos? Kung sinasabi nga ni Kristo, kung sinasabi nga doon sa kasulatan, di ba? Kung ang mga taong na namumuhay sa kalooban ng Diyos o mga tao na naniniwala sa Diyos, mahirap pa nga makapasok sa kaharian ng langit o mahirap maligtas. Ano pa kaya yung mga taong namumuhay sa kasalanan o lumayo sa Panginoon o mga tao unbeliever? Lumayo kayo dyan. No? Sinasabi na natin ng Panginoon dito sa Revelation, na patong-patong na ang kanilang kasalanan. Lumayo kayo sa kanila, aking mga hinirang. Lumayo kayo sa kanila. Kasi yung parusa na inilaan ng Diyos sa mga taong ito, talaga na. Kaya sinabi niya, lumayo kayo dyan upang hindi kayo madamay. Dahil sa puot at galit ng Diyos, sa oras na ipapataw na niya yung parusa sa taong yan. Sigurado yan. No, so, mag-ingat kayo. Ganito ang buhay ng tao. Dito sa atin, maraming mga tao na nagsasabi na sila ay Kristiyano. Pero, bawat salita na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi nila pinaniniwalaan or hindi nila sinusunod. Paano mo masasabi na ikaw ay followers ni Kristo kung ang mga salita ni Kristo ay hindi mo sinusunod? Paano man yun? Kasi sinasabi mo na Kristohanon ako, religyoso ako, sumusunod ako kay Kristo, naniniwala ako. Naniniwala ka nga kay Kristo pero hindi mo sinusunod yung kalooban niya. Yung sinasabi niya, yung salita niya, yung utos niya. Paano mangyayari yun? Ganon. So hindi mangyayari yun. So mag-isip-isip po tayo. No? Intindihin niyo po ang nakasulat sa Biblia. Madali lamang yan. Maraming mga valedictorian, summa cum laude, doon sa mga paaralan, pero hindi nakakaintindi sa kahulugan ng mga sinasabi ng Diyos. Dahil nga, yung isip nila, yung puso nila, yung isip nila at kaalaman nila, hindi nakasit dito sa mundong ito, ay hindi nakasit dito sa mga salita ng Diyos, kundi matalino lamang sila sa mga bagay sa mundong ito, sa mga bagay na itinuturo ng mga tao na wala namang kabuluhan, na ang sinasabi ng ating Panginoon na nawawasakin niya o lalaglagin niya ang mga taong matatalino na makamundong talino o makamundong kaalaman. Tignan mo yung mga valedictorian, yung pinakamatalino talaga. Naintindihan nila kung paano i-calculate itong ganitong bagay. I-calculate, intindihin ang ganitong bagay. Pero yung salita ng Panginoon, yung kalooban ng ating Panginoon si Kristo, hindi nila naiintindihan. At patuloy pa rin na sumasamba sa mga imahe at ribulto. Ganyan kahangal ang tao. Dalawang klaseng kaalaman lang ang hawak ng tao na pagpipilian. Kaalaman sa mundong ito at kaalaman na galing sa Diyos. Yung Espiritu ng Diyos na ating matatanggap. Hindi nila naintindihan ang nakasulat sa Biblia kasi nga hindi sila pinili ng Diyos na ibigay ng Diyos yung Espiritu ng Diyos para intindihin nila o sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Kundi yung andyan sa kanila yung Espiritu ng mundong ito. Upang sila patuloy silang
mamumuhay sa mundo ito na ganito, ganyan. Din pagdating ng araw, sorpresa, dumating ang kamatayan, anong mangyayari sa isang tao na lumayo sa Diyos? Anong mangyayari sa taong ito na punong-puno ng espiritu ng mundong ito at wala ang espiritu ng Diyos sa tao na yan upang sumunod sa kalooban ng Panginoon? Anong mangyayari doon? Alam niyo na kung anong mangyayari doon. Ilalayo talaga siya sa presensya ng Diyos. Ilalayo siya doon. At ang puot at galit ng Diyos mananatili sa kanya magpakailanman. Yan ang katotohanan. Yan ang nakasulat dito sa Biblia. So mag-ingat po tayo sa mga bagay kung ano man yung naating natanggap, natamo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.